Tayo, sign. Let's go, let's go. Push ulit, push ulit, push ulit. Sige, forward. And time. Kung kanino yung bola, panalo ha. Pag natapos yung time at wala kayong bola, you will do push-ups. Harapan niyo yung opponent nyo, harapan niyo yung opponent nyo. Huwag kayo tumalikod sa opponent. Brent, kilos Brent. Don't waste your time. Last 45 seconds. Kung kanino ang bola, panalo. Patay si Brent. Ala. Nice one.
30 seconds. Nice one, Kelsey. Sige, protect that. Okay, nice one, Kelsey. Well done. Ano, dalawa, di maagaw. Pagod talaga yan. Play, play. Baba mo bola mo, Janica. Yung drills natin, yung training ginawa natin ngayon, it's about touches. Okay? So, tinitignan ko, I'm judging kung kamusta kayo, napapagod ba kayo when you have the ball, ano yung discipline nyo pag napapagod kayo, anong ginagawa nyo pag napapagod kayo. Ano sa tingin nyo yung ginawa nyo nung napapagod kayo? Naglalakad. Oh, okay. Ano pa? Ha? Humihinto. Makinig. In real futsal game, do you think makakapagpili kayo kung ano yung senaryo pag napapagod kayo? Let's say, kunwari, pagod na kayo. Yung opponent kaya, hihinto yan para sa inyo? Hindi. So kung sa training, hindi nyo ipupush, nakikinig ka sa akin, Dong? Kung sa training, hindi nyo ipupush yung sarili ninyo na gawin yung tama habang kayo'y pagod, pagdating nyo sa game, hindi nyo magagawa yan ng tama. Nakuha nyo? So yung training habits, yun ang pinaka-importante sa akin. Kanina, I made you tired while touching the ball. Tinitingnan ko, sino kaya yung player dito na tamad? Katulad ng sinasabi ko, pagka ganun yung drills na ginagawa natin, I'm doing it by time. It's measured. How many touches yung nagagawa nyo by time? Kung let's say, I told you to do it for 1 minute, tapos nagsislow down kayo, you're wasting your time. Hindi nyo ma-achieve yung goal ninyo. Naintindihan niyo sinasabi ko? So for example, in 1 minute, calculated ko yan kung naka 100 touches ba kayo. Kung naglalakad kayo, hindi nyo na-achieve yung goal nyo 100 touches for 1 minute. Kaya tinatawag ko yung attention mo kanina. Pag naglalakad ka, hindi mo ma-achieve yung goal mo. And gusto ko, pag nagte-training kayo, meron kayong goal. Ano yung goal nyo for this day? Sinasabi ko naman, di ba? Bago tayo nag-start, ano yung goal ko? Sabi ko sa inyo, ilang touches? 6,000 touches. Tanong nyo yung sarili nyo, na-achieve nyo kaya? If not, problema yung mentality ninyo. Kasi you're not doing it right. If I demanded you do it for 1 minute, it's calculated. Yun yung touch nyo. Tapos pagdating dun sa 1v1, some of the players are getting tired. Di ba, Janica? Pagod na ako. It's part of the game. It's part of the game. Pero how will you react kapag pagod na kayo? Nasa iyo yung bola, pagod ka na, anong gagawin mo? Magdi-dribble ka, lalayo ka pa ng lalayo. Slow down. Kasi pagdating nyo sa game, pag pagod na kayo, sipa na lang kayo ng sipa. Tama at mali? Ha? Diba? So that means, pag pagod kayo, kailangan gumagana pa rin yung isip ninyo. So it's part of the challenge. Maski sa boys, pag pagod na kayo, sipa lang kayo ng sipa. And I don't want that. Yun ang pinaka-ayoko. Kasi every time you lose the ball, you're losing the game. Ayoko ng ganyang attitude. Gusto ko, laging nasa inyo yung bola nang hindi kayo magdepensa. Matuto kayo mag-alaga ng bola. Then after that, pag alam nyo na yung, kontrolado nyo na yung bola, marunong na kayo, then we go possession drills. For now, hindi pa ready. Ilan lang kayo uma-attend. Okay? Yung hindi uma-attend, you're losing one session na you're mastering the ball. 1, 2, 3! Gamit!